Good day, everyone. Ang pag-uusapan natin ngayon ay mga anyo ng globalisasyon. So, noong nakaraan, pinag-usapan natin ang konsepto ng globalisasyon. So, with that, bigyan natin ng definitions ang globalization. Actually, maraming mga definitions coming from different experts na nagsasabi kung ano ba talaga ang globalization. May mga nagsasabi na ito ay may kinalaman sa patuloy na kakaroon ng interconnectedness between and among different countries and people. May mga nagsasabi rin na it's about social relations among different people, different cultures. May mga nagsasabi rin na ang globalization ay patuloy niyang pinapaliit yung puwang, yung uh, pagitan sa bawat tao at mga bansa. So basically, it has something to do with the flow of capital, people, ideas across national borders. Pero kung sisimplihan lang natin at lalagyan natin ng common denominator or common factor yung sinasabi ng iba't ibang mga experts regarding globalization at para magkaroon tayo ng isang definition and contextualization ng globalization sa talakayan natin, we could say that globalization is about the rapid exchange of people, products, services, information, ideas, and culture. So basically, it has something to do with the exchange of people. Palitan ng mga tao. When I say palitan ng mga tao, hindi ibig sabihin naman nun na papalitan natin yung mga tao. It has something to do with, for instance, the migrant workers that we send to different countries. And at the same time, ganun din yung mga tao sa iba't ibang mga bansa, sa mga bansang mayayaman. For instance, sa konteksto kasi ng overseas workers, hindi lang naman Pilipino or Pilipinas ang nagpapadala ng mga overseas workers. Ganun din naman yung mga Indians. Meron din silang mga concept ng overseas workers. Vietnamese, Koreans, for instance, during the time of uh, the rebuilding period of their country. Nung panahon na mahirap pa yung kanilang bansa, nagpadala rin sila ng mga Korean workers sa Germany, sa mga European countries. At the same time, yung mga tourists natin, yung mga iba't ibang mga turista coming from different countries na nagpupunta rin dito sa atin pong bansa, that's an example of exchange of people as well. So nagkakaroon ng transportation, nagkakaroon ng palitan ng mga tao. Ganun din sa products. Actually, that's an example of globalization, 'di ba? Sa economics ninyo, pinag-usapan ninyo yung context ng importation and exportation. Services, ganun din. So, isa rin sa mga konteksto ng globalization ay yung exchange of information, ideas, and culture, which we will emphasize on the technological, social, and cultural globalization. Kasi sa pamamagitan ng technology, mas bumilis yung pakikipagpalitan natin ng information, ng ideas, ng culture, at magandang halimbawa nga dyan, yung panonood natin ng tinatawag natin na anime, Korean drama, yung pakikinig natin ng mga Korean music, yung panonood natin, yung pagkakaroon natin ng access ng mga Hollywood films, ng Bollywood films, if ang pinanonood natin ay mga Indian films, ganun din ng mga pinanonood natin ng mga Korean films. So those are examples of the exchange of information, ideas, and culture. So, ayan. So, mabilis ang daloy or paggalaw ng mga tao, bagay, impormasyon at produkto. So, that is the simple definition of globalization. So, ngayon, susubukan nating taryahin yung iba't ibang anyo ng globalization. So, kung lalagyan natin ng tatlong categories. So, we have here economic globalization, technological, sociocultural globalization, and political globalization. So, dito sa session na ito, ang pag-uusapan natin ay economic globalization. So, if we are going to put manifestations or characterizations ang economic globalization, so we have three. Number one, the presence of multinational and transnational corporations slash foreign investments. Number two, business process outsourcing. And number three, yung presence of overseas workers. So, kung matatandaan natin, nung nagkaroon ng pandemic, nagkaroon ng restrictions, maraming mga corporations or companies or mga businesses ang nawalan ng nawalan, nagsara. Nagsara sila at nawalan ng trabaho yung kanilang mga
empleyado dahil sa pagsasara nila. But of course, hindi naman yun konteksto ng lahat ng mga corporations or ng mga malalaking kumpanya. As a matter of fact, may mga ilang mga kumpanya na during the time of the pandemic, mas naging malawak yung pagtatayo nila ng iba't ibang mga branches or ng mga iba't ibang mga factories nila. For instance nga, dito sa headline na ito, yung Samsung sa Texas, according to this news, around 2021, biro mo, ito ay ano pa kasagsagan pa ito ng ng quarantine restrictions. Hindi pa masyadong maluwag ang quarantine. Although unti-unti nang bumubukas ang mundo during this time, pero hindi pa ganun kaluwag ang quarantine restrictions during this time. As a matter of fact, as a matter of fact, maraming mga negosyo pa rin ang nahihirapan na mag-bounce back from their lowest point of the operations na meron sila. Pero dito, sa konteksto ng balita na ito, yung isang malaking kumpanya named Samsung, magpapatayo siya ng isang chip factory worth 17 billion US dollars na lilikha ng 2,000 jobs sa Texas, sa USA. So can you just imagine, sa gitna ng pandemic, sa gitna ng restrictions, may isang kumpanya na nagtatayo ng ganong kalaki at kamahal na chip factory. So, it is a proof na hindi lahat ng mga tao ay naghihirap. May mga kumpanya na lalong yumaman at in-exploit nila yung kalalagayan ng pandemic during that time para mas lalo silang yumaman at matransfer yung wealth papunta sa kanila. So, sino-sino ba yung mga mayayaman na yun? So, according to Forbes, if you're going to look at this news, yung mga mayayaman na yun from sabi dito from 4.6 trillion US dollars from 3.4 trillion US dollars, lumaki ng 4.6 trillion US dollars yung kanilang mga kayamanan, di ba? Sobrang laki ng kanilang iniyaman. Ito So from 4.6 trillion from 3.4 trillion US dollars naging 4.6 trillion US dollars yung kanilang yaman. So ibig sabihin, hindi lahat, ito yung katotohanan na hindi lahat ay talagang naghirap. May mga tao na talaga namang mas yumaman pa. At sino-sino ba yung mga yan? Tignan natin. So, ito pa, another statistics. So from 2.1 trillion US dollars, kung ikaw combine daw lahat ng net worth ng mga mayayaman, so depende nga sa kung anong source ninyo, no? Dito 5 trillion US dollars yung kanilang combined net worth kung lahat-lahat yun ay susumahin. So sino-sino ba yung mga yun? So of course, kilala natin itong mga to. We have Elon Musk, we have Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Ellison, Larry Page. So ito yung mga tao na tinatawag natin na mga technopreneurs. Technopreneurs, ibig sabihin, ito yung mga may-ari ng kumpanya kung saan ang kanilang focus ay technological innovations. Okay? So, alam naman natin na because of the pandemic, ang nangyari, hindi naman tayo talagang huminto yung operations noon. Sa totoo lang, nag-operate palalo yung isang industry or isang field. At yun yung technological industry. Okay? So, pinamayanihan yun nila Elon Musk, nila Jeff Bezos, nila Mark Zuckerberg. Sa sobrang yaman nga nila, isa sa kanila, si Bill Gates, sa sobrang yaman at talaga namang gustong magwaldas ng kaniyang pera, ang ginawa niya, pinasara niya yung isang Michelin star. Okay, isang Michelin star restaurant na nung siya ay nandoon at pinasara niya yung restaurant, ang in-order lang niya ay Diet Coke. Diba? Ang lapit niya, gusto niyang magmuni-muni sa loob niyang Michelin star restaurant na yon at ang in-order lang niya ay Diet Coke. So ganun siya ka-board sa kanyang pera. Meron namang isa, ang pangalan ay si Jeff Bezos na CEO ng Amazon. Sobrang lupit niya na gusto niyang gastahin yung kanyang pera. According to him, dahil nga sobrang yaman niya, kahit pa umabot siya ng 80 years old, ng 100 years old, hindi niya kayang ubusin yung kayamanan niya. That is why, ang ginagawa niya right now ay nag-i-invest na siya sa mga tinatawag natin na mga eternal life startup.
companies. So gusto niya na lalo pang bumata at gusto niya na yung kanyang kabataan ay magamit niya para mawaldas niya yung kanyang kayamanan. Sobrang yaman niya nga, hindi niya kayang ubusin yun kahit umabot pa siya ng 8 years old, umabot pa siya ng 100 years old. So ang kanyang aim na ngayon, ang kanyang objective, ang purpose niya na ngayon ay magkaroon ng immortality para sa mga mayayaman na katulad niya. So, dito natin makikita rather kung ano ba yung kaibahan ng mga taong katulad nila sa mga ordinaryong tao. According to Robert Kiyosaki sa libro niya na Rich Dad's Conspiracy of the Rich, The 8 New Rules of Money, ano ba yung pagkakaiba ng mga mayayaman na katulad nila sa mga ordinaryong tao na katulad natin? Number one, ang ginagawa nila, they are actually not working for a lifetime. Dahil nga pinalad sila na magkaroon sila ng isang, well, na ipanganak sila sa isang bansa na katulad ng Amerika kung saan it is very easy for them to actually build assets. Okay? So, nakapag-influence sila or attract sila ng mga investors nila at sa tulong ng mga investors na yun, na tumulong sa kanila para i-build yung assets nila, hindi na nila kinakailangan maging isang lifetime employee. Ang ginagawa na nila, patuloy sila nagbe-build ng mga assets nila. Yung mga assets na yon, those are properties, those are businesses na patuloy na nagpapasok sa kanila ng pera. Yun yung mga corporations nila Jeff Bezos, nila Elon Musk, nila Bill Gates. So gumagawa sila ng mga assets, ng mga properties, ng mga businesses, ng mga companies na hindi nila kinakailangan sila ang patuloy na ibubuhos yung kanilang oras para magtatrabaho lang sila sa isang specific job. Ang gagawin nila, nagbe-build sila ng mga system, nagbe-build sila ng mga corporations and companies wherein yung mga corporations and systems na yun yung nagbibigay sa kanila, nagpapasok sa kanila ng pera. But of course, hindi rin naman yun ganun kadali. Okay? Hindi yun ganun dali na katulad ng iniisip natin. Of course, trial and error yun kung paano nila na-build yung assets na yun. As a matter of fact, if you're going to look at the story of Jeff Bezos, nung siya ay startup company pa lang, nung siya ay naghahanap pa lamang ng mga investors sa Amazon. Kasi originally yung Amazon, ang kanyang thinking lang naman talaga para i-build yun ay magkaroon ng tinatawag na online library or online bookstore. So, ang nasa isip niya, balang araw, may mga tao nang gagawin nila, bibili sila ng mga libro online at magbabasa sila ng libro online. Okay? So, that is the original, that is the startup company na inumpisahan niya before. Hindi naman talaga siya isang online selling shop or isang online shop na nagbebenta ng kung ano-ano mga bagay at ng kung ano-ano mga gusto ng mga customers. Basically, nag-umpisa lang siya sa online bookshop. Ganun lang siya. Until such time na na-develop niya yung system, na-develop niya yung kung ano-ano mga bagay na kinakailangan niya para lalo pang palaguin yung kanyang kumpanya. That is why naging empire na ngayon si Amazon. Okay, kung ano-ano na yung mga sistema na binibuild niya. But originally, nung inumpisa niya yun, maraming mga investors ang nag-doubt sa kanya. Hindi niya talaga hindi nila inaasahan na maging ganito yung Amazon. But because this man, ito si Jeff Bezos, ay talaga namang napakalupit ng utak niya, napaka-visionary ng kanyang utak niya. Although right now, talagang makikita mo na medyo kakaiba na yung mga iniisip ng mga mayayaman na to. It's more of the building and building more wealth na lang yung kanilang ginagawa ngayon talaga eh. But originally, kapag tinignan mo yung kanilang mga istorya nung nag-uumpisa sila, makikita mo talaga na hindi rin naman naging ganun kadali ang kanilang pinagdaanan. Okay? So, basically, they started it with the hard work and then put more effort and time on it in order to make it successful. So, ganun yung ginawa at naging kwento ng mga katulad ni Jeff Bezos. That is why nagkaroon tayo ng mga tinatawag na multinational at transnational corporations. So, transnational corporation, basically, ito ay mga malalaking kumpanya. Pero before that pala, bago tayo dumako doon sa konsepto ng transnational at multinational corporation, pag sinabi nating
corporations, ito ay malaking kumpanya kung saan ang mga nagmamay-ari nito ay marami na. Okay, so marami na yung mga nagmamay-ari nito. Hindi na lang isang tao. Kasi iba pag sinabing business, ibig sabihin, sole proprietor yun. Ibig sabihin, isa lang ang nagmamay-ari sa kanya. So we also have yung tinatawag natin na magkasosyo. Yung dalawa na, yung kanilang may-ari na or owners ng company na yon. On the other hand, pag sinabing corporations or companies, hindi na lang isa or dalawa nagmamay-ari or owners ng kumpanya or ng corporation na yon. Meron na silang tinatawag na mga board members kung saan yung mga board members na yon ay meron silang tinatawag ito, parang sila yung mga tinatawag na parang part owners kasi meron silang mga kani-kanyang mga stocks or mga shares doon sa kumpanya na yon. Okay? Kumbaga parang bumili sila ng shares ng kumpanya na yon, nag-invest sila, nagbigay sila ng pera para meron silang shares or stocks ng company na yon. That is why hindi na lang siya isa or dalawa, kundi pag sinabing corporation, malawak na siya. The reason kung bakit lumalaki ang mga kumpanya, nagkakaroon sila ng mga tinatawag na mga branches, nagkakaroon sila ng iba't ibang mga nagkakaroon sila ng presence sa iba't ibang mga lugar, nakakapagtayo sila ng iba't ibang mga factories, nakakapagtayo sila ng iba't ibang mga headquarters sa iba't ibang mga parte ng mundo or iba't ibang parte ng bahagi ng Pilipinas, franchise, nagpa-branch out sila, nagkakaroon sila ng mga franchises. It's because may mga bumibili ng mga shares nila. Ibig sabihin, may mga owners na sila, may mga iba't iba na sila mga part owners. So that's the context of corporations or ng multinational at transnational corporations. Ngayon, i-identify natin ano ba ang transnational corporation. So, pag sinabi natin transnational corporation, sabi dito, ito ay mga kompanya kung saan yung kanilang mga corporations ay nasa iba't ibang mga bansa. Ibig sabihin, meron silang iba't ibang mga facilities. Hindi lang siya nasa iisang lugar. Okay? So yung transnational corporation ay meron silang iba't ibang mga facilities sa iba't ibang mga bansa para na sa ganoon ay makapag-cater sila ng mga produkto at ng mga serbisyo doon sa mga tao kung saan pumupunta sila sa mga lugar na yon. So basically, ang batayan nila ng pagbebenta ay kung ano ba yung pangangailangan ng mga tao doon sa lugar na yon. Okay, so for instance, ano ba yung mga halimbawa ng mga transnational corporations na ito? It could be pharmaceutical companies, it could be IT consulting companies, ito yung mga corporation siguro na nagbebenta ng mga langis. Ano, nakalagay petrolyo. So ibig sabihin, ito yung mga kumpanya kung saan yung pangailangan, yung mga serbisyo or mga produkto na kanilang ibinebenta or ikinikitra sa iba't ibang mga tao ay may kinalaman sa kung ano ba yung mga pangangailangan nila. So, gamot, pharmaceutical yan. So, IT consulting services, ibig sabihin, of course, it has something to do with the technological innovations and technological services na pwedeng ma-offer right now sa mga tao. Petrolyo, langis. Okay? So, on the other hand naman, ano naman yung multinational corporations? So, yung mga multinational corporations, so basically, ito ay tumutukoy sa mga kumpanya kung saan yung mga produkto or serbisyo na pinagbibili nila ay hindi nakabatay sa kung ano ba yung pangangailangan ng mga tao. So what are the examples of it? It could be McDonald's. Yan. So basically, hindi naman natin kailangan talaga ng McDonald's. Fast food corporation yan. Diba? So, kumbaga, ang nangyari, sila yung mga corporations na pumupunta sa mga sa iba't ibang mga bansa wherein kapag pumunta sila doon, ang kinikater nila ay mga produkto nila kung saan unti-unti yung mga tao na yon nagkakaroon ng pagbabago sa kanilang lifestyle dahil yung mga binibenta nila na mga produkto or servisyo ay nai-inculcate or nai-impart nila yon sa mga tao na yun. For instance, Coca-Cola, hindi naman natin talaga kailangan ng Coke, diba? Hindi naman natin kailangan ng soft drinks, pero unti-unti parang naging bahagi siya ng mga tao. Kasi, kumbaga, ang nangyari sa kanila dahil paulit-ulit na pinopromote at ini-advertise yun sa mga tao, na-inculcate yun sa mindset, na programa yun sa utak ng mga tao. Okay? That is why, unti-unti, naging bahagi siya ng lifestyle ng mga tao na nangyari, hindi na siya matanggal-tanggal din sa kultura nila. So, that's an example. Another one would be yan, Starbucks. Diba? Yung Starbucks, basically, hindi naman siya talaga kailangan ng mga tao, but because of the presence of Starbucks in our country, in the different countries. So, anong nangyayari? Naging parang
pamantayan siya, naging standard siya, di ba? Parang pag sinabing pumunta ka ng Starbucks, ibig sabihin parang ang dating parang mayaman yung mga tao, di ba? Nagiging ano siya, nagiging basis or standard siya ng social climbing. Yun siya. So those are examples of multinational companies. But if you're going to look at another perspective, if we are going to put another operational definition of corporations, of multinational and transnational corporations, another definition of multinational corporations would be owned by different foreign nationals. So, ibig sabihin, pag sinabi natin multinational corporations, ito yung mga corporations wherein ang kanilang mga may-ari ay mga iba't ibang lahi. Okay, iba't ibang lahi ang may-ari niya. So, ibig sabihin, yung mga part owners or yung mga board members ito ay galing sa iba't ibang mga bansa or galing sa iba't ibang lahi nga. So, ibig sabihin, it could be a corporation owned by a Chinese national, by a Filipino national, by an American national, by an Indian national. So, that's an example of multinational corporation. Ibig sabihin, pagmamayari siya ng iba't ibang mga lahi. On the other hand, pag sinabi nating transnational corporations, ang focus lang niya ay location ng isang corporation na yun. So, ibig sabihin, yung mga transnational corporations, it could be, ang may-ari niya ay isang national lang, nationality lang. Ibig sabihin, isang tao lang siya, nagawa niyang isang nationality lang. Iba't ibang mga tao, pero isang nationality lang. Ibig sabihin, puro Pilipino ang may-ari nito, pero nagawa nila na mag-establish, mag-branch out sa iba't ibang mga bansa, sa iba't ibang mga lugar, pero isang nationality lang sila. Okay? Kumbaga, ang focus lang talaga ng transnational corporation ay the location of the transnational corporation. Now, the question would be, is it possible that the transnational corporation, a transnational corporation could become a multinational corporation? Yes, it is possible. Kasi, di ba, kung halimbawa nagbabranch out ka sa iba't ibang mga bansa, there is a probability na ang mga may-ari ng transnational corporation na yon ay i-open up nila yung board or yung pag-invest ng mga shares or ng mga stocks na yun, yung pagbili ng mga shares at ng mga stocks na yun sa iba't ibang mga investors, sa iba't ibang mga lugar or iba't ibang mga bansa kung saan nakalocate yung transnational corporation nila. So, basically, hindi mo na talaga ma-distinguish right now ang transnational at multinational corporation kung ito ang definition na pagbabatayan natin. Okay? Kasi transnational corporation could be a multinational corporation, and multinational corporation could also be a transnational corporation because the owners of that particular transnational corporation can actually attract or influence other investors to invest their company para maging multinational corporation din sila. So, this is a logo or logo of a particular corporation. So, kung kayo ay tatanungin, ano kaya ang logo na ito? 3, 2, 1. So, ito ay Starbucks logo. Okay, so you can just search in the internet sa iba't ibang mga platform para malaman yung istorya ng pagbuo ng Starbucks logo. But basically, ito yung unang-unang Starbucks logo. So ito siya, no? So from 1971 to 1987, ginamit nila yon as part of the logo. So napaka-bare lang at ng kanilang ginamit na logo. At parang pag tinignan mo, parang nakakatakot siya in a sense, or hindi mo totally nakakatakot, but could be intimidating. Okay, parang ganun ang datingan niya. Diba? Kasi ang ginamit nila ay isang mythological character, which is mermaid or sirena. Now the question is, bakit yan ang ginamit nila? Bakit yan ang ginamit ng Starbucks Coffee or ng Starbucks Corporation sa kanila kumpanya? Now, the meaning behind that is because kung babasahin niyo ang mythology or ang mga kwento na may kinalaman sa sirena or sa mermaid, basically ang kwento ng mermaid or ng sirena ay sila ay nang hypnotize ng aakit ng mga tinatawag natin ng mga fisherman, ng mga manlalayag. At basically ang ginagawa nila parang nilulunod, pinapatay nila yung mga yon. So ginagamit nila yung kanilang boses, so to speak, para akitin daw yung mga manlalayag na yon at sila ay malunod.
Okay? Atakihin yung mga yun. So, ano yung logic behind that? Bakit ginamit yun ng Starbucks? Di ba parang pag inisip mo nakakatakot? But basically, ang point nun ay just like the mermaid, paano nila inaakit at hinhypnotize yung mga tao, yung mga malalayag na yun para mawala sa sarili yung mga malalayag. The same way, ganun din daw yung parang ginagawa ng Starbucks. Kumbaga, the moment na pumasok ka na sa kanilang store, dapat nai-hypnotize na nila yung mga tao at naaakit nila yung mga tao na yon sa amoy ng kanilang kape o yung mga ginagawa nila ng mga coffee products. So, that's just a trivia na ilan sa mga ginagawa ng mga corporation natin. Actually, iba't iba yan, iba-iba. For instance, sa uh, sa Jollibee, di ba? Yung Jollibee naman ang ginagawa nila, ginagamit nila yung mga kanta, yung mga sayaw, para i-program ang mga tao na ang Jollibee ay part ng pagkabata nila. Kaya nga, di ba, yung kanilang line sa isa sa mga kanta nila, bida ang saya. At kapag tinanong mo yung ilang mga bata, di ba, most of them, alam na agad nila yun. So that's an example of programming. Pinoprograma na nila yung utak ng mga tao para sa ganun pagdating ng kanilang adulthood, pagdating ng kanilang kabataan, nai-stick sa kanilang programming, sa brain programming nila na kinakailangan maging bahagi ng kanilang identity yung kanilang produkto or services. Okay, so actually meron pang isa, hindi ko lang maipapanood dito, but just research on it. Yung Nestle, yung gatas, yung hindi gatas, yung kape nila, yung Nescafe. Yung Nescafe, sumubok sila na pumasok sa Japan before, okay? Nung panahon na hindi pa masyadong nakakapasok at nakakapag-establish ang Nescafe sa bansang Japan, yung kanila pong corporation ay nagkaroon ng dilemma kung paano ba nila papasukin yung bansang Japan. Kasi nga, yung Japan, ang kanilang in-order or rather, ang kanilang tinatangkilik ay mga tsaa. Kumbaga parang bahagi ng kultura ng Japan ang uminom ng tsaa. So basically, sa kanila, ang namamayani na products kanila ay tsaa kasi part ng culture nila yon. So nahirapan makapasok mga ang Nestle, ang Nescafe sa kanila kasi masyadong nakadikit sa kultura nila yung tsaa. That is why ang ginawa nila, bago nila ilantad, i-present yung mismong Nescafe na produkto na kape doon sa Japan. Ang ginawa nila, inunti-unti na muna nila na ipakilala ito sa pamamagitan ng candies, sa pamamagitan ng cold coffees, yung mga yon sa mga bata. Para na sa ganoon, unti-unti, nagkakaroon ng programming yung mga bata na meron palang ganitong produkto at hindi lang siya yung kanilang mga pwedeng orderin or pwede lang inumin rather. Kasi kapag check natin yung konteksto kasi ng Japan, masyadong inculcated na sa mga matatanda ang tsaa. Okay? That is why ang ginawa ng Nescafe, inunti-unti nila sa mga bata. Kasi mahihirapan sila kung ang i-cater nila ay yung mga matatanda. So ang ginawa nila, inunti-unti nila ipakilala yung kanilang produkto sa mga bata, sa mga kabataan. Para sa ganoon, nagkakaroon sila ng taste ng ano ba ang kape. That is why pagtanda nila, meron na silang mga clients and customers na pwede nilang i-advertise doon yung konteksto ng Nescafe. So that's an example of another programming na ginagawa ng mga corporation. Ang tawag po doon ay neuromarketing. Kung saan, sa pamamagitan ng pag-atake sa mga ating cognitive bias or yung atin pong brain programming, nagagawa ng mga malalaking corporation na pumasok sa identity ng mga tao. Okay, so, ayun. Another manifestation of economic globalization would be outsourcing. So what is outsourcing? So basically, outsourcing has something to do with that capacity of a particular company to obtain services from a different company as well. Kumbaga, ang ginagawa nila, instead na sila ay nag-hire ng regular employees, ang ginagawa ng mga kumpanya ay nag-outsource sila ng mga trabaho sa iba't ibang mga kumpanya or
kung hindi man agency or company, ang ginagawa nila, nag-outsource sila sa mga tinatawag natin na mga freelancers or mga freelancing industry. So that's an example of outsourcing. So, meron tayong iba't ibang uri ng outsourcing. May tinatawag tayo na outsourcing based on work. Meron tayong dalawang uri. Yung tinatawag na business process outsourcing at knowledge process outsourcing. Sa business process outsourcing, ang ginagawa natin dito ay kumukuha tayo ng serbisyo sa ibang kumpanya or mga agency companies para tugunan yung mga pamprosesong negosyo ng isang kumpanya. For example nga doon, halimbawa, yung mga technical services, for instance, yung mga tinatawag natin na customer service. Yan, yung mga customer service kung saan may mga set of people na tumutugon doon sa mga problema ng ilang mga tao, ilang mga tao sa isang kumpanya. For instance, halimbawa, let's say, Converge, internet, yan, internet company yung Converge. So, di ba may ilang mga tao na nagko-complain sa kanila dahil sa ilang mga internet services nila. So, basically, hindi naman nila totally kinakaya or kakayanin kung halimbawa yung napakaraming mga tao, pagsasabay-sabayin nila na sagutin yung kanilang mga complaints. So, ang ginagawa nila, sila ay nagka-hire na mga so to speak, mga tao na sasagot ng mga complaints ng mga yun. So, ang ginagawa ng mga kumpanya ay nakikipag-coordinate sila sa mga tinatawag na mga agency companies para sumagot doon sa mga complaints na yon. Actually, yun yung ginagawa ng mga tinatawag natin na mga call center agents. As a matter of fact, yung mga kumpanya natin na call center dito sa bansa na meron tayo, ang kanilang mga kliyente ay galing sa ibang bansa. Mga kumpanya yon ng ng ibang mga bansa kung saan ang kanilang mga sinasagot na tawag ay mga complaints, mga inquiries ng iba't ibang mga kliyente mula sa kanilang mga kumpanya. Okay? So basically, yun ang customer service. Yun yung konteksto ng customer service or ng tinatawag natin na call center agents. So that's an example of business process outsourcing. Okay, BPO ang tawag po doon. So nagpo-provide sila ng mga serbisyo sa isang particular company. So instead na sila ay kukuha ng regular employees, ang ginagawa nila, nag-outsource sila. Halimbawa nga no, yung America, yung mga American companies. So instead na kukuha sila ng mga regular employees sa bansa nila, which is, of course, for them, very, very expensive at masyadong magastos. Kasi kailangan nilang sumweldo based on the living standard doon sa Amerika. Ang gagawin nila, ibabato nila yung mga trabaho dito sa Pilipinas. Doon pumapasok yung konteksto ng call center agents. Yung mga call center companies, yung mga kumpanya na katulad ng mga call center na nagpo-provide ng calls ng customer service. Yan. So, mas tinatangkilik sila ng mga kumpanya sa ibang bansa ng mga albaw ng American companies dito para na sa ganoon mas mababa yung naibibigay na sweldo. So, dito, nagkakaroon tayo ng trabaho sa pamamagitan ng mga BPO, for instance na yung call center agents. Ayan siya. But of course, hindi lang naman po call center agents. Marami yan. Kasi nga, you have to understand, when we say business process outsourcing, it means ito ay bahagi ng proseso ng negosyo. So it could also mean accountancy services. Ayan. So may mga BPO companies din tayo na nag-hire sila ng mga Filipino accountants kung saan ang mga kliyente nila ay iba't ibang mga lahi sa iba't ibang bansa. Okay? Kumbaga ang kanilang kliyente ay foreign companies from a different country. Okay? So ganun siya. That's an example of BPO. Meron din tayo tinatawag na mga knowledge press outsourcing wherein ang kanila pong mga ibinibigay naman ng mga serbisyo sa ibang bansa ay mga ano na to, mga sobrang matataas na mga services na ito. So research services, it could be about technical and development, learning and development, it could be about legal services. Mostly ang nag-o-offer nito ay nanggagaling sa mga Indians. Actually yung kanila no, yung mga ina-outsource ng mga Indian companies na parang counterpart dito sa Pilipinas. Tayo kasi ang ating pong parang pinaka-specialty or specialization ay more on
customer services. On the other hand, sa Indian services, sa mga Indian companies, mga BPO na meron sa kanila, yung kanila more on uh, medical services, yan, research services, legal services. So that those are examples of what we call knowledge process outsourcing. Okay? Another type of outsourcing would be outsourcing based on distance. So meron tayong tinatawag na offshoring, nearshoring, and onshoring. So napakadali na lang nitong um, i-discuss or intindihin. Pag sinabi natin offshoring, ibig sabihin, shore. So, ibig sabihin, malayo yung distance at baybayin ng Pilipinas. So, offshoring. So, gano'ng kalayo? Sobrang layo. For instance, the distance should be like the distance between the United States and the Philippines. Okay? So, yun. That's an example of offshoring. Yung kumpanya ay nakalocate halimbawa sa Germany, tapos ang ibinabato, ang lugar na pinagbabatuhan niya ng trabaho ay Pilipinas. So, that's an example of offshoring. Nearshoring, ibig sabihin, malapit lang yung pagitan. Halimbawa, Malaysia. Yung kumpanya ay nakalocate sa Malaysia o kaya sa Singapore, tapos ibinabato nila yung trabaho dito sa Pilipinas. That's an example of nearshoring. Pag sinabi naman onshoring, ibig sabihin within the country. Onshoring, within the country, domestic outsourcing siya, kumbaga. Ibig sabihin, halimbawa, Cebu, papunta sa Makati. Yan. So, ina-outsource, halimbawa, yung mga ilang mga serbisyo from Makati, binabato nila yung mga trabaho sa Cebu. Ayan, that's an example of onshoring. And of course, another manifestation of economic globalization ay yung presence ng overseas workers. So, yan, alam natin yan dito sa Pilipinas. Meron tayong specific discussion on that, overseas workers, which is yun yung migration. You might want to check that video on this channel. So, overseas workers, so nandun yun sa issue ng migration. As a matter of fact, yung overseas workers, hindi lang naman tayo yun eh. Hindi lang naman mga Pilipinas. Although, of course, makaka-relate tayo ng gusto dito sa discussion na to, yung overseas workers. Kasi, yung atin pong mga kababayan, ay marami sa kanila ay nagtatrabaho sa iba't ibang mga bansa. Pero technically, hindi lang naman tayo ang nagpapadala ng mga overseas workers. As a matter of fact, historically speaking, yung South Korea, nagpadala sila ng maraming mga overseas workers at ang mga ipinapadala nila, mga engineers, mga doctors sa European countries. Para na sa ganoon, yung remittances na ibinabalik dito, doon sa kanilang bansa, ay mapaangat lalo yung kanilang bansa. During the time na nire-rebuild pa nila yung kanilang bansa. Okay? So actually, makaka-relate din tayo doon kasi yung 2008, nung panahon na nagkaroon ng tinatawag na global recession, naghirap yung ating bansa, naghirap ang maraming mga bansa during that time. So yung atin pong yung remittances na nanggagaling po sa ating pong mga overseas workers, yun yung nagpatibay ng atin pong ekonomiya during that time. Kaya nagawa nating mag-bounce back from global recession. So, what are the manifestations of economic globalization? We have here the presence of multinational and international corporations / foreign investments. So yung mga foreign investments pala, by the way, so that's an example of manifestation of the economic globalization as well. So yung pagpasok ng mga foreign investments dito sa bansa natin, yung mga investors na nanggagaling sa iba't ibang mga bansa na nag-i-invest sa atin pong mga kumpanya dito sa Pilipinas, yung nag-i-invest sa mga infrastructures natin dito sa Pilipinas. So those are examples of foreign investments. Okay, so manifestations din yun ng global economic globalization. Another one would be the business process outsourcing, which we have discussed, and overseas workers. Okay, so that ends the discussion of economic globalization. If you want to know more about the other two types of globalization or yung iba pang aspects of globalization, yun yung political globalization and yung technological, social, and cultural globalization. Meron na po tayo noon na video available. Just look at it in this channel. So, maraming salamat sa pakikinig. That would be all. Thank you so much.